tinuod lang. Dibuang gyud. Tanawon ninyo, pagsugod sa eleksyon, tama man to ingon ni Congressman Ungab. Sila may niadto, nihangyo sila, akong igsoon ni engage. Di man gid siya gusto magpresidente. Ang vice presidente okay niya. So yang giubanan, tan-aw ninyo mutaog si Marcos kung wala akong igsoon. Mo lagi, buang gito siya. Kay karon iya mang binuangan god. Wala may kaso. Sige, gusto ninyong politika, dingana inyo ang politika, pero kita kapahibaw sa ilaha, dili ta ingon ana. So mo na mo kita eleksyon, o nya karong eleksyon na ipakita nato nga di kita manugot, ug wa ta kauyon sa ilang gibuhat pinaagis to mabuto, tama dili? Di arata, di ta mo sundog nila kay naghayang ilang mga utok wa ta kasabot nga unsa na sila. So naaman tay kuan, naaman tay senatorial, naabot tay mga lokal. So magsugod ko diri sa PDP laban. I-vote straight na lang ninyo. Vote straight lang ta. Ginatawag na to ni sila nga Duterte senatorial candidates, pero kani sila mga kauban ako sa PDP laban. Kung dili mo kumbensado, suwayan ta mo kumbinsi karon. Kaming tanan nga nas PDP laban, usa ra mong giya ug usa ra mong amo ginasunod. Karon si Rudy Duterte lang gyud ang iyang plataporma. Kung husto na to, vote straight ang PDP laban. Unya, apikas, moingon sila nga mga panatiko daw kuno ta. Kay blind loyalty daw ang atong pagsunod kang Rudy Duterte. Kay ba mo, ang kinabuhi basta mahimo magkagpanatiko sa bisag sa klase-klaseng butang na ay mga relihiyon na kita mahimo panatiko na ang Islam, na ang Kristiyanismo, na ang Buddhism, Hinduismo. Ngano man na? Kay tungod, ang relihiyon ang ginatudlo kaayuhan. Ang ginatudlo, panagyusa, mga nindot nga butang aron mapurman nimo imong komunidad sa sakto ug tama nga pamaagi. Ani? So moingon sila magpanatiko ta. Yes, pag-ura man ta nagkuan Semana Santa. Mo practice man kita sa relihiyon. Ato man ihatag atong pagtuo sa Ginoo. Panatiko ta. Ang Islam pag-ura nag-Ramadan, pag-ura sila nag-celebrate pod sa ilawan, panatiko sila. Yes, ngano man kaayuhan kini. Unya mo ni atong gusto nga mapaghatag nato sa mga komunidad, sa atong mga isig ka tao kay aron naatay padulngan nga maayo o kaayuhan. Karon mo storya ta, pangutan-on ko nimo, dili na lang bilang anak, pero bilang politiko karon o kandidato nga katungtong diri sa entablado, nganong panatiko ko. Kung kamo diha nga katuo ka Rudy Duterte, unsa may gipakita niya? Ang gipakita niya, kung dili kaayuhan, paggugma sa nasod, pagtuo o pagkahiusa, tinabangay o labaw sa tanan, katuo siya nga ang Pilipino mubangon pa, sobra pa kung unsa siya karon. Karon, moingon sila nga, nga naman, dili ba na, pangit ba na kung mao na atong tinuuhan o sundo na to siya? Nga no, dili ta pwede mo too nga ang Pilipino kaya gid mo bangon, sobra pa kung unsay naa karon? Unsa day gusto nila, magpundo na lang ta kung asa ta karon, di na ta maning kamot para sa mga kagalingon, para sa kaugmao sa mga anak mga apo. Ingana man gud ilang tan-aw. Kabalo mo, si Rudy Duterte manggod, maong daghan kay siya kontra karon, labi na pag-abot nimo diha sa national politics. Kay ginaingon niya ang mga butang nga dili gusto madunggan sa mga karaang politiko, mga traditional politicians, mga dinastiya na dugay na gagunit sa ilang mga lugar o kani mga sindikato nga dugay na pong gagunit o mga illegal nga pamalakat sa ilang mga lugar, tinuod lang. Maunang nakasinabot sila karon kay kaning ginapakita ni Bongbong Marcos nga centralized na gobyerno, Manila centric, dito tanan kay nang lang ka magsalig ana gusto nilang ibalik tanan karon. Mao na mobalik. Kita ba day mo Chief PNP nga moingon ang droga pampataas sa oras. Asa man mo kakita nganong ingon ana manulti nga murag okay ra nga isulti nato nga kung bangag ang mga tao okay ra. Kadtong pagdagan ni Rudy Duterte, klaro iyang plataporma. Di lang niya gusto droga, korupsyon, kriminalidad. Karon nganong kontra kay sa taas. Makita man ninyo. Tanaw ninyo, ang Chief PNP mostorya na gani droga nga papataas na sa oras. Naagi kay administrasyon nga wa nagiklaro, tinuod lang. Mao na siguro manggod ang Pilipino manggod. Di siguro kay bawo ko paglingkod ni Rudy Duterte manggod adto nahimo sa presidente ang mga tao na matngon na. Mao gyud na.
Unya karon hadlok kay sila. Naa na po'y kini nga plataporma kauban ng mga PDP ug naa si Inday Sara nga kusog kay nga kandidato karon 2028. Kadali lang. Ako sa ni-explain ha. Tinuod na. Kaya nga naman sugod pa lang yun. Kibaw matang giubanan yun na sa kuigsoon. Ang inyong mayora kaniadto, vice-presidente po ninyo, ang inyong gipili, kitabangan ninyo. May na lang gisugtan, maingon sila confidential funds, 125 million, ilag yung ipagos na sa Congress o sa Senate, nga tanan man na diya, politiko. Mga politiko, dali ra kay naadukon. Dali ra po mag-usap-usap ang storyana. Hindi man po noon tanan, pero makita ninyo nga kita raman dire nga muluhod. Nga naman, ibaw mo, ang hugpong sa taong lungsod, ang bunga ko ni Rodi Duterte, hugpong sa taong lungsod, unya ipakita na ako nga talawan ko, unsang klaseng mayor ko para sa inyo mga dabawin nyo. Hindi man problema. Wa may sayop yun po dunta kung politika lang. Pero kanang mangitnap na silang tao, magandam silang aeroplano, sakay nila, na dili, wala sa saktong proseso, ipadala nilang laing lugar, lahi na nga storya. Binuang na gina siya. So sige lang, na may eleksyon, dali ra mamagitan nya kay baw mo. Ako katuo ko, nga wa pagyud na tao. Ang musakat wa pa na tao, ang tao nga mobilde kang Rodi Duterte. Ganyan to pa, pero ako pasalamat ko no nga gihimo ninyo 2016. Kung dili sa inyo ham salig o kanang hugot nga pagtuo, salig gid sa ko amakan. Tungod ninyo nakabutang tag presidente nga dabawin nyo 2016. Thank you kaayo. Salamat kaayo. Una 2022, naatay vice presidente. Salamat po sa inyo mga taga Davao, naatay dabawin niya nga vice presidente karon. Una karon, ug mahimo nang hambog man to si Marcos na 12-0 kuno ang senatorial race nila. Mutuo mo nga maka 12-0 siya? Sila ang 0. Ibaw pa mo, nagtanaw ko ba? Kanang recent nga survey ni Marcos, duha ka buok, naa siya less than 20% ang approval niya sa national rating niya. Ang kanang gipagawas nila, tanaw na ko threshold 25%, mao na lang ginang nabilin sa iya nga pwede nilang mapakita sa publiko. Pero si Marcos, dire sa Davao, 1% ang iyang approval rating. So importante kayo, di man na nato, nga dire sa mga senador nato, naatay tulo ka buok nga taga Davao. Na importante kayo sa kadako sa contribution in terms of income sa Pilipinas, dako kayo ang Davao gawa sa NCR. Kita'y pinakadako nga city, ang Davao City, mo nang dapat represented sa Senate, naatay tulo ka senador nga Davawin nyo gyud, Bato de la Rosa, Bongo, o si Pastor Apollo Kibuloy. Katong ginapatawag akong igsoon sa Congress, pagkatubang niya, mo ning tao, usa sa mga nakita nako, naapod ang Duterte Party List, nga nitingog, duha ra gid ni silang nakita nako, usa dito si Dante Marcoleta, nitingog ni uwa gyud mahadlok sa tambaluslos nga speaker nga Nadia aron. Yun si Kuan, Ipe Salvador. Kailan naman mo loyalista ni 2016 kauban na ginistoa, wag na mo hawa. Na si Atty. Vic Rodriguez, JB Hinlo, Raul Lambino, Jamie Bondok. Ayaw na, huwag mo kaila, butuhan lang ninyo kay atua man oh. Wala man tayo, di man binuang atong gikuan. Ang ginastoryaan na nato, kaubaon man nato, ug sa to mga anak, mga apo. Nga, sige mo sila ganang, huwag kayo mong politikan, sige pandaot. So, mamandaot ko, dili. Kaya na lang. Lamang na beta niya, basing daot pa ta. Di lagi, basta ko ingon, panatao, ang tao nga mobilde kang Rodi Duterte. Dili sa karong panahon na makita na to na, dugay pa na. Mangita ba tagkuhan, mga taot-taot pag yun na. Siguro, na magkikahumanan tanan, di pa karon, di pa yun na ron. Makita man ako, kinaaman mo dire. Makita man ako. Congressman Isidro Ungab. Wala na ko, kinanglan inglon, nakita mo, nakadungog mo sa diskurso ganiha.
So pang may pangitaon ninyo. Isidro Ungab atong nag-inusarang congressman sa ikatulong distrito. Diba mo, ano ha, si Kong Sid, siya ay nakakita anang Bicam report, nagikaso na to anang mga ugok diha sa taas karon. Kay ba mo, unsa ka lisod, di man pod nga kanang ingon ko nga, mahadlok yun ta. Pero ang tao nga musukol og administrasyon, para sa katarungan o para sa kaayuhan, di ginalalim. Labi na nga dako imong kalaban, tanawa si Sid Ungab mauni siyang tao nga musukol para sa inyo. Di ba mo, gatong sugod aning tanan, pag human nagugyaw-yaw tungod sa presidente, nang luspad man gani ko. Tinuod lang, di ba nalalim? Pero kay ba mo, yan di maguna siya. Bisan pag karon dayon, kaya nako ihatag akong kinabuhi para sa inyong mga dabawin niyo. Ngano man di ay? Ngano man ang pangutan na diha unsay mawalas ko ngano ba? Ngano man di mawalas ko atanan. Ang tubag nako diha, utang kabubuton ako sa inyong mga tao nga gitabangan ninyo akong amahan. Okay nang pugo sa kinabuhi. Wala ko ginapangita. Wala na sinuod lang. Wala ako, puro pasalamat na lang ni ako Unya, uganahan gyud gani mo nga mahimo ko ninyong boy si Mayor, mubaos ko sa inyo pag binaagi na las pagpanarbaho. O ganahan pa mo. Hinay man yung tingog eh. Tama na. Luoy kay kontra luoy. Bitaw, salamat kayo. Gihimo ko ni si Mayor, nahimo kong Mayor. Di na lalim. Taas na kayo na mga posisyon maabot sa usa ka tawo diri sa Tondakbayan. Naghatag ni oportunidad. Thank you kayo. Si Harold Duterte ikagaw ko ni taga Cebu, na si Brian Lim taga Davao, Johnny Toleran, ug masud nato ning tulo. Itaas atong boto diri sa Davao sa PPP party list. Unya do na pagyoy dunga ka boto sa laing lugar, makabutang tag tulo ka congressman nga modomog karon paghuman sa midterm elections diha sa Kongreso. So madungagan na ta na si PPP. Number 2 man sa balota, dali ra kay pangitaon. Na si Duterte party list, taas man pod karon. So tanaw na ko no. Ang tanaw lang ginako, ako aram ni una-una. Pag human ani nga eleksyon na, maginay-hinay na nagbalhin tanan sa toa. May tanaw na ko. Isa may ganahan mo uban og presidente ngayon ana, be? Diba mo, ganang ingana ba? Ang bisag unsaon ban, ang akong amahan, naanay nahimo, naay na-contribute sa nasod. Unya, inganaon nimo ang treatment sa usa ka tawo nga way laing panulti, way laing gipakita kundi pagmahal o nationalism, pagtuo nga mo angat ang imong nasod niya, imong anaon, di gyud kaganahan mo uban anang tawhanang kanang kanang nag-aresto sa iya, di maayo nga kuan. Siguro ang gahuwat na lang man ta 21 days na lang ang unsa ni ang nabilin sa adlaw sa pagpangampanya. Nya ang ginabuhat man sa kalaban ayuda. Mo bitaw na nga pangutan-on sila karon kung asa ang kwarta sa PhilHealth, ngano ingana ang pag-treatment, pagpasa nila sa national budget karon tuiga. Kay tanan gibutang nila ayuda, mo na daghang mga laing programa ug mga proyekto sa gobyerno. Tama to ingon ni kabalo man gyud si Congressman Sid Ungab. Walay infrastructure projects nga nahitabo gyud. Kay tungod gusto nila ang kwarta sa gobyerno ibutang nila sa ayuda tanan kay gusto nila nga kwartahon ang eleksyon tungtungan sa ilahang mga kandidato og nila. So mo na ilang gusto nga pamaagi para usbon ang una-una sa tao o kumbinsigon para makuha nilang boto. Pero kiba mo, pero kani adto pa, sukat pa gyud. Wa man gyud mata og kwarta ning Davao City. Imposible kay na diri. Naa man ay gamay, bro. Kaloko ra kay sila sa tuwa kung mauna ila kang pamaagi para makuha boto. Hige na mo gana mga taga Davao. Pero dawatan ninyo. Waan ninyo, nya hutta gyud ninyo na. Di ginaaman, mao man ilang pamaagi. Gusto ninyo pasakitan nato sila hutdo nato, hindi nato tagaag boto, tama mali. Kunya scatter ninyo bantay nang nabayan ta micron.
Nag-scatter siguro na. Muna natagak ng kuhan. Stupid. Dili, wala may kaso. Kaya mora may politika nga ilang ginapakita. Di ba tayo mahimo? Di, okay ra. Ilang. Ano man. Karon 2028, maluoy Ginoo, akong igsoon, akong ginahangyo, mudagan unta sa pagka-presidente. Aron, di ba mo, mapadayon na to ang nindot kay na plataporma ni Rudy Duterte, ang tunay na pagbabago. Sayang kaayo, mo ni sila, maghimong bagong Pilipinas, ang katong bagong Pilipinas din nila, ang kaniadto nga Pilipinas, mo gitawag nila nga bago karon nga himo nilang bagyot. Tawa ang iso sa administrasyon karon di nila matubag. Supreme Court na ha, judiciary. Kwarta, bilyon. Hindi nila matubag. Nya ilang itudlo ang vice presidente nga na ako may problema sa kwarta. Oh, may problema. Naingon naman siya nga matubang siya. Na impeachment case, tanan na lang, tanawon ninyo ang balita, puro kundili, Duterte, Davao City, pangit, Duterte, pangit, Davao City, pangit. Pero kami man ang mga mistiso, di man sila. Di ba? Di bitaw. Buang kayo ba, no? Buang yung mga tawahan na. Napa ni si kaning asawa si Satanas. Ngayon ang bugira kayo, ngayon, I am very New York, kunya, very British, hello. Sao man? O nga naman tayo ako, Bisaya, Maranaw. Oh. Sama na eh. Mao na ilang, hinilas mo na ilang, ha? Sagdo. Hindi na magsilbi, sultihan ta mo, hindi na magsilbi, bisag kung saon. Bilang, kabalos na kita, balos kita. Pero di man ay, pangit o paminawan. Ang kuhan lang, tarungon na to, og ibaw ko, og si, gani akong isuon, kuhan magani, proper kayo, tarong kayo, nga babae gud ba? Kabalo ko, pagka na makalingkod, i-correct lang na niya ang mga mali. Kaya siyempre, di man pwede, nga mutong-tong kang leader, o nga mahimo kang ihimplos, mga mali, gyapon. Di ba? So, tanaw na ko, tarungon, saktohon, purmahon, og sakto, para mapakita, ug tanang mapakita niya ug tanang nasa ilawom niya nga mao ning pamaagi sa sakto nga panggobyerno dili ka na ginabuhat nila karon. So mao man na dili na kayo nakapatason na kay wa pa man moabot. Minaot nga mo kuan ginagong ison. So samtang wala pa ibalik nato si Rudy Duterte. Unya ako muhangyo ko ninyo, tagai ko ninyong trabaho, busy mayor ninyo diri sa Davao. Para nindot kayo ang dagan sa gobyerno, sakto, walay mga lubak. Di ta magkasuway og lubak, kay kapoy kayo ni oposisyon tinuod lang. Total, wa man ni nagpakauaw ni mga tao nga nasa kong likod karon. Pilihan ninyo, kung sa taong lungsod pagkakonsehal, o ang inyong congressman Sid Ungap. Puro ramo yung unaan eh. Pero tinuod, dili, wala man po ko diri kung wala na ako gigugman dabawin nyo. Mora magyapod na. Asa, kapoy yung trabaho Kaya na ko kaya gina ko magsakripisyo sa inyo. Mao gina kong baysa lagi karon, mao gina kong maingon sa inyo Basta hupong sa tawong lusod o sa lang kasing-kasing ana pagserbisyo sa katauhan sa Davao City. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.